Ang kwento ng Hollywood movie na 50 First Dates, nangyayari rin pala sa totoong buhay. Ito ang love story ni Pio at May. Pero mistulang naging true to life ito sa love story ni Pio at May. Ito'y matapos magka-seizure si Pio at unti-unting nabura sa kanyang memorya ang kanyang nobya. Oy, ano daw ang pangalan mo? Ginanon niya ako. Joke lang ata ako nito. Sabi ko, andun na nga sa tabi niya. Sabi ko, kailan mo ako? Ngingiti lang siya. Sabi ko, ba't ang dami-dami namang sakit? Pwede naman siya mabagok lang. Ba't kailangang makalimot siya? Paano mo nga ba ipaglalaban ang inyong pag-iibigan kung hindi ka na maalala ng iyong minamahal? Taong 2015, stressed daw si May sa kanyang unang trabaho at para makahanap ng outlet, naisipan niyang sumama sa isang hiking group. Nakasabay niya sa pag-akyat ng bundok si Pio. Friendly siya, tapos parang nagiging close niya lahat. Parang hindi ko naman siya ganun ka-feel talaga, parang feeling close. Pagkababa ng bundok, naging Facebook friends sila. Hanggang isang araw, si May biglang nagka-sore eyes. Unang time na yun, sakto nag-text siya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, may sore eyes ako. Sabi niya, meet muna tayo before ka umuwi. Sabi ko, okay ka lang, may sore eyes ako. Sabi niya, hindi okay lang, wala naman akong ginagawa. Pero sa totoo lang, nung una, wala raw spark. Munti ko na siya iwan sa sinihan. Baka magalit naman siya, wala naman siya gagawang masama, tapos bigla ko iiwan. Nasundan pa ang kanilang pagkikita hanggang nagka-developan na. September 2015, naging sila na. Si Pio nagtatrabaho bilang digital manager, bunso sa 4 na magkakapatid. Ordinary pero mabait talaga, kakaiba. Pagmahal. Nito lang Oktubre, si May, 2 buwan na palang buntis. Si Pio, kinausap niya yung parents ko, nabuntis ako, napananagutan niya ako. Nung araw ding yon, nag-propose si Pio ng kasal kay May. Tapos bigla niya sinuot sa kamay ko. Sabi niya, will you marry me? Sabi niya, wala ka na kawala, papakasalan na kita. Mamamanhi ka na raw sana sina Pio kina May bago magpasko last year lang. Pero bago nun, nangyari ang hindi inaasahan. Nadatnan ko siya, nakahiga siya sa 2 unan at saka isang throw pillow. Tapos, hindi siya kumikibo, linapitan ko siya. Nakita ko yung paghinga niya, ibang klase na yung sa mouth na siya humihinga. Ginigising ko siya, hindi siya magising. Tapos nakita ko, basa na, nakaihi na siya, at saka nakapupo na siya. Hinawakan ko yung mga kamay niya, malamig na, pati yung paa niya. Pa, ilabas mo yung sasakyan. Si Pio, hindi ko alam kung ano nangyari. Sabi ko, totoo ba to? So, pero nung time na yun, naiyak na rin ako, natatakot ako. Sabi ko, sana hindi siya something serious. Sana by Christmas makauwi kami. Kasi nga magpapasko yun, tapos buntis ka. Pagpunta ni May sa ospital, Pagtatanungin siya ng doktor, anong pangalan mo? Tapos, sino siya? Tinuturo yung mga tao. Tapos, nung tinuro ako, binalik niya sa kanyang tanong, oy, ano daw ang pangalan mo? Ginanon niya ako. Sabi ko, parang, joke lang ata ako nito. Sabi ko, parang nagdadrama lang ata to. Unayo ko munang maniwala. Sabi ko, kailan mo ako? Tapos, ngingiti lang siya. Tapos sabi niya, ba't malaki yung tiyan mo? Sabi ko, magkaka-baby na tayo. Sabi niya, buntis ka? Magkakanak na tayo? Sabi niya, akin ba yan? Masakit eh. Could you imagine, tanungin ang boyfriend mo na gano'n? Si May, nakita ko tumalikod siya. There was a time na talagang naiyak siya. Tapos may dumating yung time na mas nauna niyang naalala yung friend niya. So yung long-term memory naalala niya sa akin kung paano kami nagkakilala. Wala siyang idea. si Pio nagka-encephalitis. Naapektuhan ang bahagi ng kanyang utak kung saan pinoproseso ang memorya o mga alaala. Encephalitis kasi brain injury siya. So, may peklat yung utak mo na kailangan mo mag-heal. Hindi identified kung anong virus yun. Yes. Nagtagal sa ospital si Pio. Si May, araw-araw na nakabantay sa kanya. Ulit-ulit yung tanong niya, every 5 minutes, sa tanong niya, anong petsa na ngayon? Nasaan na yung mga kapatid ko? Tapos, ano nagagawa natin dito? Ayaw niya matulog kasi baka daw pagising niya makalimutan niya ako.
Sabi ko, don't worry. Sinulat ko naman na sa notebook yung story natin para in case na magising ka, magtaka ka, kung nakalimot ka, nandito yung mga nakasulat yung details natin. Hindi ko siya sinisisi kung hindi niya ako maalala, yung baby. Kasi sabi ko, naniniwala ako. Yung memory niya babalik. Sabi ko, naniniwala ako. Kasi naramdaman kong mahal naman niya ako kahit di siya makaalala. Kasi the way kung paano niya hawakan yung kamay ko, nagtsatsaga ako. Kumukuha ka ng strength that time sa baby namin. Kaya sabi ko, gusto ko maging buo pa rin yung family. Mag-aantay ako kahit anong mangyari, kahit maging mukha siya ulyanin. Basta may tatay yung baby ko. Hanggang nakalabas ng ospital si Pio. Yun nga lang, hindi na tuluyang bumalik sa dati ang kanyang sigla at alaala. Hanggang sa siya'y muling nag-seizure. Sabi ko, Lord, pinahiram mo lang ba siya sa akin? Sabi ko, parang pinahasa mo lang ako. Parang sinisi ko siya. At lalo pang lumala ang lagay ni Pio. Nung second na na-hospitalize siya, na-apektuhan din yung emotions niya, tapos yung mga hallucinations. Very bad kasi sa dami ng seizures niya, kailangan siyang ikaroon. Dito nagsimula yung hallucinations din ni Pio. Meron siya nakikita. Parang hindi gumagaling. Meron pa na kailangan siyang i-restrain. Yun ang pinakamasakit sa isang magulang. Could you imagine, itatali mo yung anak mo. Pero ang pamilya at lahat ng nagmamahal kay Pio, hindi bumitaw sa kanilang pananampalataya. Ang dami tumulong, more than yung binayad namin sa ospital. Pati maintenance niya for 6 months na hindi siya nagtatrabaho. Naging kaklase niya, si Nika Opalencia. Padre Pio, ano rin yun, devotee. Sabi niya, nandito yung ghost ni Padre Pio, yung relic niya. Binigay ko sa kanya, hinawakan niya, inano niya sa dibdib niya. Para daw naramdaman niya. Parang may kinuha daw si Padre Pio sa kanya. Parang gumaan ang dibdib niya. Hanggang unti-unting bumuti ang kanyang lagay. Every narinig ko, naiyak ko kasi sobrang sumasakit yung puso ko. Sabi ko, di ko ma-imagine yung nasasabi ko yun sa mahal ko sa buhay na di kita kilala, anak ko ba yan? Naiyak ako. Actually, yun nga yung rason ba't nagpapose ako sa kanya ng with plastic ring eh. Kasi sabi ko, nung nagising ako, sabi ko sa papa ko, paano kaya naman Kimi, di pa ako nagpapose sa kanya. Tapos nakakita kami parang thorn doon na plastic ring. Pinilas ko yung, eto nga. Tapos nung dumating si May, nagnila ko sa kanya, tapos sabi ko sa kanya, May, will you take this ring and marry me? Nakakatawa sa kanya, sabi ko, ba't siya natatawa? Ba't siya tumatawa? Tapos nakita ko yun nga, may ring na pala siya. Pero mas love ko tong ring na to. Inulit niya yung proposal niya. Talagang bumawi siya na nung time na yun, nakita ko decided siya na mahal niya ako, na gusto niya talaga akong pakasalan. Nung nakauwi si Pio mula sa ospital, agad na nilang pinaghandaan ni May ang kanilang civil wedding. Ilang araw matapos ang kasal, isinilang ni May ang kanilang panganay, si Pio Johan Jr. Tapos nung nakita ko yan ako, parang sobrang naiyak talaga ako. Sabi ko, ito pala yung rason ba't nabuhay ako sa mundong to. Para alagaan ko yung anak ko, sabi ko. At para makasama ko si May. Sa kasalukuyan, patuloy na nagpapagaling si Pio. Bumalik na rin siya sa trabaho. Everything seems new para sa akin. Tapos yung mga favorite ko na di ko alam na favorite ko. Pinapaalala ko. Pinapaalala ko. Para kang nasa roller coaster ride. Pinatibay kami nung nangyari. Surprise namin ni Yo kasi di ba before nakalimot ka. Oh. So, mini surprise para yung maalala mo yung mga memories natin. Lopi, si Ate Jinjin mo to. Asa, Jinjin? Meron akong mga memories na papaalala sa'yo. So, yung first memory is, sa mabait mong kapatid. Ikaw may pinakamagandang singing voice sa amin lahat. Sayang di mo na isali sa singing contest. Kaya lang dahil sa sakit mo, natamaan yung vocal cords mo. Sa hilig namin maglaro noon ng Magic, ang hilig namin maglaro noon ng Pokemon. Tapos may mga adventures kami ni Pio sa Manila. Hindi ko maalala. Sa coffee shop. Coffee Sa shop. BF. Oo. So, ito, yung first time natin. First picture natin as a couple. Apollo. Tapos ito naman yung sinulat ko for you. I might have forgotten once upon a time when I was sick, but my heart will never forget you. And your name is plastered in my heart for all eternity. I always thank God because He gave us a second chance to be together.
na mapalaki natin siyo sa family. Ano, hindi ko kayo pagpapalit. Kahit saan. Minsan, kapag dumadaan sa mga pagsubok para maging matatag, kumakapit tayo sa mga masasayang alaala. Pero papaano kung pati ito nabubura? Sa pamamagitan ng nangyari kina Pio at May, alam na natin na ang nalilimutan ng isipan, naaalala pala ng puso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.